Madami ang naliligaw ng landas dahil sa iba't ibang dahilan. Pero maaari ka pa nga bang magbago kung sarili mo na lamang din ang iyong kakampi? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jobert. Malakas ang ulan noong gabing yun. Naglalakad si Jobert sa madilim na eskinita. Paliko-liko habang pilit na inaayos ang kanyang balanse. Sa kaliwang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang isang bote ng alak. Halos ubos na. Sa kanan naman, isang yosi na paubos na rin. Abot hanggang langit ang usok na nililikha nito. Noong makarating siya sa kanilang bahay, inis niyang sinipa ang pinto. "Ano ba yan? Bakit nakalak?" reklamo niya. Nagising ang kanyang ate na si Melody mula sa kanyang kwarto. Napabalikwas at dali-daling lumabas. Sumunod naman dito ang kuya niyang si Obet. Halatang iritable sa pag-istorbo ni Jobert sa kanilang mahimbing na tulog. "Jobert naman, ano ba yan? Anong oras na oh?" Inis na tanong ni Melody. Nakapamewang. Tumingin si Jobert sa relo niya. 2:00 na ng madaling araw. "Eh ano ngayon? Bahay ko rin naman to ah." Pasigaw niyang sagot. Napailing ang kanyang kuyang si Obet. "Lasing ka na naman. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang buhay?" "Lasing? Ano man pakialam nyo? Hindi nyo naman ako pinapakain ha." Sagot ni Jobert sabay halakhak. Napuno na si Melody. Hindi na nga niya kayang tiisin ang ugali ng kanilang bunsong kapatid. "Jobert, kailan mo ba ayusin ang sarili mo? Araw-araw na lang ganito ka." "Huwag ka nang madrama ate," sagot ni Jobert na parang binabaliwala lamang ang sinasabi ng kanyang ate at kuya. Umupo siya sa sofa at tinaas ang paa sa lamesa. "Ang dami-dami yung sinasabi. Relax lang. Buhay ko to at wala kayong pake kung anong gusto kong gawin." Dumagundong ang palad ni Obed sa lamesa. "Grabe Jobert, wala kaming pake. Alam mo bang ilang taon ka na namin tinitiis? Wala na kaming ginawa kung hindi intindihin ka. Hindi na kami bata Jobert. Kami ni ate, nagpapakahirap ang trabaho. Habang ikaw, nagpapakalunod sa bisyo." Natulala si Jobert. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kanyang kuya. Pero pilit pa nga rin niyang binabaliwala ito. "Sus, ang dami niyong sinasabi. Ayaw niyo atang maging masaya ako eh." Sambit niya, sabay muling inom ng alak. Napapikit si Melody. Pinipigilang bumigay ang kanyang emosyon. "Jobert, hindi ba sumagi sa isip mo kung anong nararamdaman ng mga magulang natin kung nabubuhay pa sila? Sa tingin mo ba, matutuwa sila kapag nakikita kang ganyan?" Muling sabi ng kanyang ating si Melody. Hindi nakasagot si Jobert. Pakiramdam niya ay tinusok ng matalim na karayom ang kanyang dibdib. "Huwag niyo nang idamay dito sila mama at papa." Mahina niyang sabi. "Bakit hindi Jobert? Hindi lang sarili mo ang sinisira mo, pati na ang alaala nila." Sigaw ni Melody. Tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Nagpantig ang tenga ni Jobert. "Eh kayo, wala rin naman kayong alam sa nararamdaman ko." Tumayo si Jobert at hinagis ang bote ng alak sa sahig. Dahilan para mabasag ito. Napaatras sila Melody at Obet. "Bakit? Akala nyo ba gusto ko maging ganito ang buhay ko? Hindi nyo ba naisip na kaya ako ganito? Dahil wala na sila mama at papa. Sila lang naman ang nagmamahal sa akin." Natahimik ang lahat. Pero hindi na nga nakapagpigil pa si Obet. Lumapit siya kay Jobert at mahigpit itong sinunggaban sa kwelyo. "At anong ibig sabihin mo? Wala kaming paki sa'yo? Hindi ka namin mahal?" Nag-aapoy ang mga mata ni Obet.
puno ng sakit at pagkadismaya. Napalunok si Jobert pero hindi siya nagpatinag. Hindi niyo ako naiintindihan. Malamig niyang sagot. Bumitaw si Obet at napailing na lamang. Alam mo, Jobert, nakakapagod ka na. Ha? Aalis na lang ako kung istorbo ako dito. Sarkastikong sagot ni Jobert. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hanggang sa ang bumasag nito ay ang tinig ni Melody. Aalis ka? Mahina nitong sabi. Pero ramdam ang sakit sa kanyang boses. Tumitig siya sa kapatid. Hindi ka namin kailangang palayasin, Jobert. Pero kung ganyan ka pa rin, siguro nga, mas mabuti na rin kung umalis ka na lang. Patuloy niya. Halos hindi makapaniwala si Jobert sa kanyang narinig. Ha? Ate, seryoso ka ba? Pumikit si Melody. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Oo, Jobert. Kasi kung hindi ka handang magbago, wala ka ng lugar dito. Hindi namin gustong itapon ka, Jobert. Pero kung hindi mo na kayang respetuhin ang sarili mo at kami ng mga ate at kuya mo, baka nga mas makakabuti na umalis ka na lang. Napamura si Jobert. Ganon? Ganon na lang yon? Tumayo siya. Inis na inis. Pero ramdam niya ang hapdi sa kanyang puso. Eh di sige. Aalis na nga ako. Total, wala naman kayong pakialam sa akin, di ba? At yun ang pinakamasakit sa lahat. Umalis si Jobert. Walang kahit isang lumapit sa kanya. Walang nagsabi ng, "Huwag kang umalis." Lumabas si Jobert ng bahay. Pitpit lamang ang isang backpack at ang natitirang perang mayroon siya. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya, wala na nga siyang pamilyang matatakbuhan. Naglakad siya ng walang direksyon habang patuloy na bumabagsak ang ulan. Sa isip niya, isang bagay lamang ang malinaw. Kapag bumalik siya dito, ibang Jobert na ang kanilang makakaharap. Malamig ang hangin ng magising si Jobert kinabukasan. Nakahiga siya sa isang sulok ng isang lumang gusali, balot ng karton at maruming dyaryo. Grabe, ang sakit ng katawan ko. Daing niya habang dahan-dahang bumabangon. Ang tiyan niya ay kumakalam. Wala siyang pera na tira, maliban sa ilang barya sa kanyang bulsa. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Naglakad siya palabas ng eskinita at pumasok sa isang tindahan. Sa natitirang pera niya, bumili na lamang siya ng isang pirasong tinapay at isang maliit na bote ng tubig. Pagkalabas niya, umupo siya sa isang bangketa at dahan-dahang kinain ng tinapay. Habang kumakain, nagmasid siya sa paligid. May mga taong naglalakad, abala sa kani-kanilang buhay. May mga bata naglalaro sa kalsada. May matandang nagtitinda ng gulay sa gilid. At may mga empleyado na nagmamadaling pumasok sa trabaho. Lahat sila ay mayroong direksyon sa buhay. Lahat sila ay mayroong ginagawa. Siya lamang ang mukhang palaboy. Napabuntong hininga si Jobert. Dati, may bahay akong tutuluyan. Dati, may pamilya akong kanlungan. Pero ngayon, wala. Wala na. Pumikit siya. Pilit niyang itinataboy ang sakit na bumabagabag sa kanyang puso. Hanggang sa may narinig siyang bulungan sa di kalayuan. Pare, mukhang bagong salta yung lalaking yan ha. Oo nga pare, tingnan mo ang lakas ng trip oh. Natutulog sa tabi ng kalsada. Napatingin si Jobert sa dalawang lalaki nag-uusap. Sa tingin niya,
Kapwa rin sila palaboy, marurungis at payat. O ikaw, anong tinitingin-tingin mo? Sigaw ng isa sa kanila. Hindi sumagot si Jobert, pero mabilis siyang tumayo at umalis sa lugar na yun. Hindi ko kailangan ng gulo, bulong niya sa sarili. Naglakad siya ng naglakad. Hindi alintana ang init ng araw. Sa bawat kanto ng kalsada, naghahanap siya ng anumang oportunidad. Kahit anong trabaho, basta mayroong pagkakakitaan. Hanggang sa napadaan siya sa isang tindahan ng pandesal. Napansin niyang mayroong matandang lalaki na abala sa pagsasalansan ng tinapay sa isang basket. Napansin nitong nakatitig sa kanya si Jobert. Ikaw bata, gusto mo bang bumili? Tanong nito. Nagkatinginan sila. Napapikit si Jobert at nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Wala po akong pambili eh. Sagot niya. Halatang nahihiya. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. May trabaho ka ba? Tanong nito. Umiling si Jobert. Nag-isip sandali ang matanda bagong umiti. O sige, kung gusto mo bata, tulungan mo na lang ako magtinda ng pandesal tuwing umaga. May libreng almusal ka na. May kikitain ka pa. Alok nito sa kanya. Napatigil si Jobert sa alok ng matanda. Isang maliit na trabaho, pero mas mabuti na rin kaysa wala. Talaga po? Tumango ang matanda. Ako nga pala si Mang Domeng. Kung gusto mo ng trabaho, magpunta ka dito bukas ng madaling araw. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Jobert. Sige po Mang Domeng. Salamat po. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Jobert mula sa pagkakahiga niya sa isang lumang waiting shed. Ngayon na nagsimula na ako. Hindi ko nahayaan na bumalik pa ako sa dati. Pangako niya sa kanyang sarili. Dali-dali nga siya nagtungo sa tindahan ng pandesal. Pagdating niya doon, naabutan niya si Mang Domeng na abala sa pagsasalansan ng bagong lutong tinapay. Aba, maaga ka ha. Bati nito sa kanya. Nakangiti. Opo Mang Domeng. Ayaw ko pong maliit eh. Sagot ni Jobert. Maganda yan. Sige, kunin mo itong basket at sumama ka sa akin. Maglalako tayo. Utos ni Mang Domeng. Sa unang pagkakataon, naglakad si Jobert sa kalsada na mayroong bitbit na trabaho. Pandesal kayo dyan! Mainit pa to, bagong luto! Sigaw ni Jobert. Gaya ng turo sa kanya ni Mang Domeng. May lumapit sa kanya, isang ginang na mukhang bagong gising lamang. Ilan po? Tanong ni Jobert. Isang dosena. Sagot ng ginang sabay abot ng pera. Pagkapasok ng unang benta sa kamay niya, tila may kakaibang saya siyang naramdaman. Para bang muli siyang nabuhay. Lumipas ang umaga at natapos na nga nila ni Mang Domeng ang pagbebenta. Bilib ako sa'yo bata, sabi ng matanda habang inaabot ang kita ni Jobert. Nagulat siya noong makita niyang hindi lamang ito simpleng barya. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Para sa akin po talaga ang lahat ng to? Tumango si Mang Domeng. Sipag at tiyaga lang ang puhunan bata. Kapag masipag ka, hindi ka magugutom. Napangiti si Jobert. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong kasiyahan. Hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa barkada, kung hindi dahil sa pinaghirapan niyang pera. Napatingin siya sa langit at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Masaya si Jobert sa bago niyang trabaho bilang tagalako ng pandesal. Sa unang pagkakataon, may direksyon ang buhay niya. Hindi man kalakihan ng kanyang kinikita, pero sapat na ito para makakain at makapag-ipon siya ng konti.
Araw-araw, sinisikap niyang gumising ng madaling araw para matulungan si Mang Domeng sa pagluluto at pagbebenta. Sa paglipas ng mga linggo, natutunan na nga rin niyang humarap sa iba't ibang klase ng tao. May mababait, may matataray, at may ilan din na mapanglait. Pero tinanggap niya ang lahat ng iyon bilang bahagi ng kanyang bagong buhay. Isang umaga, habang naglalako siya sa isang kalsada, may lumapit sa kanya na isang matabang lalaki na mayabang ang tindig. "Oy, bago ka dito no?" tanong nito. Nakataas ang kilay. Napakunot noo si Jobert. "Opo, bakit po?" sagot niya ng magalang. Ngumisi ang lalaki at saka tumingin sa mga kasama niya. Mga mukhang sigarin. "Pare, bago raw siya dito," sabi nito sabay tawa. Nagsimula nang magduda si Jobert. "Ano pong kailangan nyo?" tanong niya. Nagkaalala na baka mayroong masamang balak ang mga ito. Lumapit ang lalaki at tinapik ang balikat niya na medyo malakas. "Alam mo bata, sa lugar na to, may bayad ang pagtitinda. Bawal maglako dito nang walang permit namin." Napakunot ang noo ni Jobert. "Permit? Wala naman pong sinabi sa akin na may bayad ang pagtitinda dito." Nako bata, baguhan ka nga talaga." Natatawang sabi ng lalaki. "Dito sa lugar namin, kailangan mayroon kang maibigay sa amin para makapagtinda ka ng payapa. Ano, gets mo na?" Naramdaman ni Jobert ang unti-unting pag-init ng kanyang dugo. Hindi pa nga siya gaanong nakakaahon sa hirap. May ganito pang hadlang. "Pasensya na po, pero wala po akong pambayad," sagot niya. Biglang nagdilim ang mukha ng lalaki. "Ah, ganun. Ibig sabihin, hindi ka susunod sa patakaran namin?" Napatingin si Jobert sa paligid. May ilang tao ang nakatingin sa kanila, pero walang gustong makialam. Lihim siyang napalunok. "Hindi naman po sa ganun, boss. Pero naghahanap buhay lang po ako ng marangal. Hindi naman po yata tama. Nahingan niyo ako ng bayad na wala mang legal na batayan." Napatigil ang lalaki sa sinabi ni Jobert. Saglit itong nag-isip, tsaka ngumiti ng mapanlait. "Matapang ka ha. O sige, pagbibigyan kita ngayon. Pero next time, siguraduhin mo, may dala ka ng pambayad ha," sabi nito, sabay turo sa dibdib ni Jobert. Pagkatapos nito ay umalis na nga rin sila. Huminga ng malalim si Jobert. Bakit parang kahit anong gawin ko, may humaharang pa rin? Bulong niya sa sarili. Pero hindi niya hinayaang panghinaan siya ng loob. Makalipas naman ang ilang linggo, habang naglalako si Jobert ng pandesal sa gilid ng isang gusali, biglang may napansin siyang isang babae na nawala ng malay sa kalsada. "Miss, ayos ka lang ba?" Dali-dali siyang lumapit at tinapik ang balikat ng babae. Wala itong malay. Nagmadali siyang humingi ng tulong sa mga dumadaan. "Tulong! May kailangan ng tulong dito!" sigaw niya. Sa kabutihang palad, mayroong isang taxi driver na pumayag na maisakay ang babae papunta sa ospital. Pagdating sa ospital, inasikaso agad ng mga doktor ang babae. Habang nasa waiting area, hindi mapakali si Jobert. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas ng emergency room. "Kamag-anak po ba kayo ng pasyente?" tanong nito. Umiling si Jobert. Okay na siya. Nagkulaps lang siya dahil sa sobrang pagod at stress. Nakahinga ng maluwag si Jobert. Maya-maya, pinapasok na nga rin siya sa kwarto kung saan nagpapahinga ang babae.
Pagkapasok niya, nakita niyang nakaupo na ito sa kama. Medyo maputla, pero gising na. "Miss, ayos ka na ba?" tanong niya. Umiti ang babae. "Oo, salamat sa'yo ha. Kundi dahil sa'yo, baka kung ano na ang nangyari sa akin." Ngumiti rin si Jobert. "Ayos lang yun. Buti na nga lang talaga nakita kita agad. Kaya nga eh. By the way, ako nga pala si Eunice." Pakilala ng babae. "Jobert." Sagot naman niya. Sabay abot ng kamay. Nagkamay sila at parehong natawa ng bahagya. "So ano nga palang pinagkakaabalahan mo?" tanong ni Eunice. "Naglalako ako ng pandesal." Sagot ni Jobert. Hindi na nga rin siya nahihiyang sabihin ang kanyang trabaho. Napangiti si Eunice. "Wow, hindi ko inakala. May matulungin palang pandesal vendor." Sagot nito. Natawa si Jobert. "Eh ikaw, bakit nga pala nawalan ka ng malay kanina?" Napatigil si Eunice. Para nag-isip bago sumagot. "Hindi ko rin alam eh. Siguro sobrang trabaho. Hindi ko na namalayan. Sobra na pala ang pagod ko." Napansin ni Jobert ang lungkot sa mga mata ng dalaga. "Siguro kailangan mo rin ng pahinga," sabi niya. Tumango si Eunice. "Oo nga eh. Pero minsan, hindi basta-basta pwedeng tumigil." Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Pero sa sandaling yun, parang may hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Masayang-masaya nga rin si Jobert sa mga oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na may taong nakakita sa kanya. Hindi bilang dating pasaway, kundi bilang isang mabuting tao. Makalipas ang ilang araw, mula noong iligtas ni Jobert si Eunice, hindi pa rin niya makalimutan ang kanilang pag-uusap. Nasa isipan pa nga rin niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga. At ang sinabi nito na hindi basta-basta pwedeng tumigil sa trabaho. Para bang may pinagdadaanan ito na hindi rin niya lubusang maunawaan. Samantala, patuloy pa nga rin si Jobert sa pagtitinda ng pandesal. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siya naging masipag. Hindi na lamang ito basta hanap buhay para sa kanya. Ito na ang unang hakbang niya para sa pagbabago. Isang umaga, habang galako siya sa terminal ng jeep, may isang babaeng lumapit sa kanya. "Pandesal nga, 10." sabi nito, habang naghahalongkat ng barya sa kanyang bulsa. Kaagad na kinuha ni Jobert ang isang supot at maingat na inilagay ang 10 piraso ng pandesal. "Heto po ma'am." Nakangiting sabi niya. Napatingin ang babae sa kanya at tila napakunot-noo. "Sandali, ikaw si Jobert, di ba?" Napatigil si Jobert. "Teka, kilala kita?" Ngumiti ang babae. "Ako si Melay, yung kaklase mo noong high school." Nanlaki ang mga mata ni Jobert. "Melay? Hindi nga." Tumango ang babae at natatawa. "Oo, ako to. Uy Jobert, ano nangyari sa'yo? Bakit nagtitinda ka ng pandesal?" Salip na mapahiya, ngumiti si Jobert. "Mahabang kwento eh. Pero sa madaling salita, gusto ko nang baguhin ang buhay ko." Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Melay. "Wow Jobert, hindi ko inakala magbabago ka. Dati kasi, alam mo na, puro kalokohan lang ang ginagawa mo." Napangiti nga rin si Jobert. "Oo, dati talaga ang dami kong kalokohan. Pero ngayon, iba na. Natuto na ako magpahalaga sa buhay." Tumango si Melay. "Alam mo Jobert, may hinahanap kaming trabahador sa opisina namin. Baka gusto mo mag-apply." Nagulat si Jobert. "Ha?
Seryoso ka? Tumango si Melay. Oo, sa marketing department namin. Alam ko naman nakapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya tingin ko, may chance ka. Napaisip si Jobert. Ito na nga ba ang unang pagkakataon niya para mas umangat pa? Gusto mo, Jobert? Samahan kita bukas para sa interview. Dagdag ni Melay. Doon napangiti ng malaki si Jobert. Sige Melay, susubukan ko. Maraming salamat. Kinabukasan, maagang nagbihis si Jobert gamit ang kanyang pinakamaayos na polo at slacks na matagal na nakatago sa kanyang bag. Bagamat hindi ito bago, sinigurado niyang malinis ito at maayos. Nagtungo siya sa opisina kasama si Melay. Pagkapasok niya sa gusali, hindi niya maiwasang humanga. Malaki ito at moderno. Puno ng mga taong abala sa kanilang mga gawain. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Melay. Hindi ko lang kasi alam kung tatanggapin ako dito. Aminado niyang sagot. May tiwala ako sa iyo, Jobert. Basta ipakita mo lang na masipag ka at determinado. Lumakas ang loob niya sa sinabi nito. Pumasok na sila sa opisina at pinakilala siya ni Melay sa HR manager. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, pinapasok na nga rin siya sa isang maliit na silid kung saan magaganap ang interview. Good morning, Mr. Robert. Bati ng HR manager. Good morning po. Magalang niyang sagot. Can you tell me something about yourself? Huminga ng malalim si Jobert. Ako po si Jobert Reyes. Nagtapos po ako ng marketing noon. Pero hindi ko agad nagamit ang natutunan ko. Dahil nagloko po ako sa buhay. Pero ngayon po, gusto ko nang bumawi. Gusto kong patunayan na kaya kong magbago. At maging kapaki-pakinabang. Tinitigan siya ng HR manager. Interesting. So bakit mo napili ang marketing? Mahilig po kasi ako makihalubilo sa mga tao. At magaling din po ako sa pagkaplano. Kaya ko makipag-usap ng maayos at magbenta ng kahit ano. Sa totoo lang, nagtitinda po ako ng pandesal. At natutunan ko po na hindi madaling kumbinsihin ng mga tao. Pero kapag tama ang approach mo, makukuha mo rin ang loob nila. Nakangiting tumango ang HR manager. Mukhang may potensyal ka nga, Mr. Reyes. Baka pwede kitang bigyan ng trial period. Tatanggapin kita bilang junior marketing staff. Pero kailangan mong patunayan na kaya mong makipagsabayan sa iba. Hindi makapaniwala si Jobert sa kanyang narinig. Totoo po ba yan? Ngumiti ang HR manager. Oo, pwede ka na mag-umpisa sa Lunes. Salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Pagkalabas niya ng opisina, agad siyang sinalubong ni Melay. Ano Jobert, kamusta? Salamat Melay. Nakuha ko yung trabaho. Totoo? Tumango si Jobert. Hindi maitago ang tuwa. Sabi ko na sa iyo kaya mo yan. Sa puntong yun, napagtanto ni Jobert na unti-unti na nga magbabago ang kanyang kapalaran. Habang naglalakad siya pa uwi, biglang mayroong tumawag sa kanya. Jobert! Napalingon siya at nakita niyang si Eunice pala ang tumatawag sa kanya. O Eunice, kumusta ka na? Ngumiti ang dalaga. Mabuti naman Jobert. Ikaw, anong balita? Hindi mo maiisip. May trabaho na ako Eunice. Nanlaki ang mata ni Eunice. Talaga? May bagong trabaho ka na? Saan naman? Sa isang marketing firm. Kakakuha ko lang ng trabaho kanina. Naku, tamang-tama pala ang timing ko Sagot ni Eunice. Nagtaka naman si Jobert. Bakit Eunice? Iniabot ni Eunice ang isang maliit na kahon sa kanya. Ano to? Buksan mo na lang Jobert.
Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nagulat siya sa kanyang nakita. Isang brand new na relo. Ano to, Eunice? Para sa akin? Tumango si Eunice. Oo, para may masuot kang maayos sa unang araw mo sa trabaho. Alam kong kaya mo magtagumpay, Jobert. Natahimik si Jobert. Hindi niya akalain na may taong ganito kabait sa kanya. Eunice, hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa iyo. Simple lang, sagot ni Eunice. Magsigap ka lang. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa iyo. Napangiti si Jobert. Pangako, Eunice, hindi ko talaga sasayangin ang pagkakataong ito. At sa sandaling yun, alam niyang tuloy na nga siya nakalayo sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ilang araw ang makalipas, pumasok si Jobert sa opisina na mayroong bagong sigla. Suot niya ang ibinigay na relo ni Eunice. Pakiramdam ni Jobert ay talagang bahagi na siya ng bagong mundo na pinapangarap niya. Malayo ito sa dati niyang buhay, kung saan tambay lamang siya sa kanto at walang direksyon. Ngayon ay mayroon na siyang trabaho at may oportunidad upang patunayan ang kanyang sarili. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng isang lalaki na nasa edad 30. Ikaw ba si Jobert? Tanong nito. Opo, sir. Ako nga pala si Greg, senior marketing staff. Ako ang mag-guide sa iyo habang ikaw ay nasa training period. Opo, Sir Greg. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tinitigan siya ni Greg mula ulo hanggang paa. Tingnan natin kung may bubuga ka. Dito sa opisina, walang lugar ang tamad. Napansin ni Jobert ang matalim na tingin ng lalaki. Pero hindi siya natinag. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sige, Jobert. Sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita sa team. Dinala siya ni Greg sa isang malaking conference room kung saan may 6 pang empleyado na abala sa kanilang mga laptop at papel. Mga kasama, ito si Jobert. Bago nating kasamahan sa marketing team. Napatingin sa kanya ang mga tao sa loob. May ilang umiti, pero ang iba ay tila walang pakialam. Jobert, ito si Mina, si Carlo, si Anton, si Dayan, si Riza, at si Leo. Pakilala ni Greg. Tumango si Jobert at magkalang na nagpakilala. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Jobert. Sana po ay matulungan niyo akong matuto sa trabahong ito. Nagkatingin na namang kasamahan niya. Bago ka lang ba sa corporate world? Tanong ni Mina. Opo, pero gagawin ko po ang lahat para matuto. Sagot niya. Sana nga, kasi dito, hindi biro ang trabaho. Sabi naman ni Carlo. Napansin ni Jobert na parang hindi lahat ay tanggap siya agad. Okay, sabat ni Greg. Jobert, simula ngayon, tuturuan ka namin gumawa ng marketing proposals. Tingnan natin kung may talento ka talaga. Tumango si Jobert. Binigyan siya ni Greg ng isang proposal na kailangan niyang gawin sa loob ng 2 araw. Jobert, kailangan mong gumawa ng marketing strategy para sa bagong produkto ng kumpanya. Tinitingnan namin kung paano mo i-approach ang pagbebenta nito. Tinanggap ni Jobert ang folder at binasa ang laman. May tanong ka ba? Tanong ni Greg. Wala naman po, sir. Susubukan ko pong gawin ito sa abot ng aking makakaya. Tingnan natin, Jobert. Sagot ni Greg. Dahil kung papalpa ka, baka hindi ka na rin umabot sa training period. Alam niyang sinusubok lamang siya nito. Pero sa halip na kabahan, mas lalong lumakas ang determinasyon ni Jobert.
Pagka-uwi niya sa inuupahang apartment, agad niyang sinimulan ang pag-aaral ng proposal. Binasa niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa produkto at pinag-aralan ang mga marketing strategies na maaaring gamitin. Habang ginagawa niya ito, biglang nag-pop up ang isang mensahe sa kanyang cellphone. Si Eunice pala ang nag-text. "Kamusta ang unang araw mo sa trabaho?" Napangiti siya. "Nakakapagod, pero masaya. Binigyan ako ng task agad." Sagot ni Jobert sa text. "Kaya mo yan. Basta huwag kang susuko." Sabi naman ni Eunice. "Salamat sa suporta mo, ha?" Sabi ni Jobert. Pagkatapos ng usapan nila ni Eunice, kaagad na rin siyang bumalik sa kanyang trabaho. Hindi niya alintana ang pagod at antok. 2:00 na ng madaling araw noong matapos niya ang proposal. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang gawa. Bagamat hindi siya nakakasigurado kung tama nga ba ang kanyang ginawa, ginawa niya ito ng buong puso at pagsisikap. Kinabukasan, dala na ni Jobert ang kanyang proposal habang kinakabahan. Pinatawag siya ni Greg sa conference room para ipresenta ang kanyang trabaho sa harap ng ibang marketing officers. Nakahanda na nga siyang harapin ang unang pagsubok sa kanyang bagong karera. "Okay, Jobert, ipaliwanag mo sa amin ang iyong proposal," sabi ni Greg. Kaagad siyang tumayo at sinimulang ipaliwanag ang kanyang plano. Kahit kinakabahan, sinigurado niyang maayos ang kanyang paliwanag. Habang nagpepresenta siya, napansin niyang tahimik ang lahat. Noong matapos ang presentasyon ni Jobert, ilang sandaling tahimik ang lahat. Pagkatapos, ay nagtaas ng kamay si Mina. "Jobert, okay naman ang approach mo, pero parang kulang lang sa ibang details." Matapos itong sabihin ni Mina, si Anton naman ang nagsalita. "Kailangan mong pag-aralan ang target market ng mas malalim." Dagdag nito. Napatango si Jobert. "Salamat po sa feedback. Susubukan ko pong i-improve pa ito." Nakangiti namang tumango si Greg. Hindi na masama para sa isang baguhan. Pero tama sila, Jobert. Kailangan mong pagbutihin pa. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang ginanahan. Alam niyang marami pa nga siyang dapat matutunan. Pero ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagsusumikap at pangarap. Lumipas ang 3 taon mula noong magsimula si Jobert sa kumpanya. Sa loob ng panahong yun, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon at kasipagan sa kanyang trabaho. Hindi na nga siya ang dating tambay na walang direksyon sa buhay. Ngayon, isa na nga siyang respetadong marketing executive. Mula sa pagiging trainee, nagkaroon siya ng sunod-sunod ng promotion dahil sa kanyang husay at sipag. Pero hindi naging madali ang lahat. Dumaan siya sa maraming pagsubok, pagtutol at pagdududa mula sa mga nakapaligid sa kanya. May mga pagkakataong gusto na nga niyang sumuko. Pero sa tuwing naalala niya kung saan siya nagsimula, mas lalo siya nagsusumikap. Isang umaga, tinawag siya ng kanilang department head sa opisina. "Jobert, may magandang balita ako para sa'yo," sabi ng matandang lalaki na si Mr. Salvador, ang VP ng marketing. Napakunot ang noo ni Jobert. "Ano po yun, sir?" "Jobert, napansin namin ang dedikasyon mo sa trabaho. Dahil dyan, gusto ko naming i-promote ulit bilang marketing director ng kumpanya." Nanlaki ang mata ni Jobert. "Marketing director, sir?" Hindi siya makapaniwala. Tumango si Mr. Salvador. "Karapat-dapat ka talaga sa posisyong ito. Ikaw ang may pinakamagandang marketing strategies nitong mga nakaraang taon. Halos lahat ng mga proyekto na hinawakan mo, naging matagumpay." Halos hindi makapagsalita si Jobert sa tuwa.
Ito na ang matagal na niyang pangarap, ang umangat sa buhay at patunayan sa lahat na kaya niyang magtagumpay. Maraming salamat po, sir. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula, Jobert. Paalala ni Mr. Salvador. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kung paano mo ginamit ang oportunidad na ibinigay sa'yo. Napaisip si Jobert sa sinabi ng matanda. Tama ito. Hindi lang pera at tagumpay ang mahalaga. Mas mahalaga kung paano niya ginamit ang pagkakataong ito para baguhin ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang bagong posisyon, mas lalo pang gumanda ang buhay ni Jobert. Noong makaipon siya, nakabili na nga rin siya ng isang malaking bahay sa isang subdivision. May sarili na siyang sasakyan at sapat na ipon sa bangko. Hindi na nga siya ang dating binata na walang patutunguhan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay pa rin na hindi niya nakakalimutan. Ang kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, bigla niya naalala ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ate Melody at kuya Obet. Kamusta na kaya sila? Bulong niya sa sarili. Matagal na nga niyang hindi nakikita ang kanyang pamilya. Ang huling pagkakataong magkasama sila ay noong pinalaya siya ng mga ito sa kanilang bahay. Mula noon, hindi na nga niya sila binalikan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto muna niyang patunayan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang cellphone at nagdesisyon na tawagan ng kanyang mga kapatid. Tumunog ang telepono, pero walang sumagot. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kuya Obet, pero ganoon din, walang sumasagot. Siguro, galit pa rin sila sa akin. Malungkot niyang sabi. Pero hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang harapin ang nakaraan. Kinabukasan, nagdesisyon si Jobert na bumalik sa kanilang bayan. Sumakay siya sa kanyang bagong kotse at bumiyahe pabalik sa lugar kung saan siya lumaki. Habang binabaybay ang lumang kalsada na puno ng alaala, napansin niyang marami na ang nagbago sa kanilang bayan. May mga bagong gusali, tindahan at kalsada. Pero ang bahay nila ay nandoon pa din. Simple, luma, pero matibay pa rin. Huminga ng malalim si Jobert bago bumaba ng kanyang kotse. Kumatok siya sa pinto at ilang saglit pa ay bumukas ito. Ang kanyang ate Melody ang nagbukas ng pinto. Jobert? Gulat na tanong ng kanyang ate. Ngumiti si Jobert. Ate, ako nga. Nanlaki ang mata ni Melody. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kapatid niyang dating palaboy at walang direksyon sa buhay ay nakasuot ngayon ng maayos na damit, mukhang disente at bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan. Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Melody. Hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Jobert. O ate, ako to. Bumalik ako para ipakita sa inyo na nagbago na ako. Lumabas nga rin mula sa loob ang kanyang kuya Obet. Jobert? O kuya? Pati ni Jobert. Hindi agad nakapagsalita ang kanyang kuya. Tinitigan niya si Jobert mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa mukha niya ang gulat at pagtataka. Ito na ba talaga ang kapatid namin na dating pasaway? Tanong ni Obet. Ngumiti si Jobert. O kuya, alam kong dati, ikinakaya niyo ako. Pero ngayon, gusto kong patunayan na hindi na ako ang dating Jobert na walang pangarap. Naluha ang kanyang ate Melody at kuya Obet. Bigla siyang niyakap ng mga ito.
Pasensya ka na bunso ha. Bulong ng kanyang ate Melody. Hindi namin alam. Darating ang araw na magiging ganito ka. Akala namin, tuluyan ka nang nawalan ng landas. Hindi ate. Sagot ni Jobert habang yakap ito. Sa totoo lang, kundi rin dahil sa inyo. Baka nga hindi ako nagbago. Kung hindi niyo ako pinalayas noon, baka wala ako dito ngayon. Lumapit ang kanyang Kuya Obet at tinapik ang kanyang balikat. Jobert, proud kami sa'yo. Ngayon ko lang aaminin. Masakit din para sa amin na pinalayas ka namin noon. Pero wala na kaming ibang magawa eh. Ayaw naming makita na tuluyang masira ang buhay mo. Salamat naman na nagbago ka. Sambit ng kanyang Kuya Obet. Naiintindihan ko kuya. Sagot ni Jobert. At nagpapasalamat talaga ako. Dahil doon, natuto ako. Naging emosyonal ang kanilang muling pagkikita. Matapos ang mahabang panahon, muling nabuo ang kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, hindi lang sa pamilya niya tumulong si Jobert. Nagdesisyon nga rin siya magbigay ng suporta sa kanilang bayan. Nagbigay siya ng malaking donation kung saan siya nag-aral noon. Nagtayo rin siya ng isang maliit na negosyo para makatulong sa iba pang kabataan na gustong magkaroon ng maayos na kinabukasan. Habang nakatayo sa harap ng eskwelahan, muling pumasok sa isipan niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan noon. Mula sa pagiging isang tambay, sa pagiging palaboy sa kalsada, hanggang sa pagiging matagumpay sa buhay. Napatingala siya sa langit at napangiti. Salamat sa lahat. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ko, natuto akong lumaban at magsumikap. Hanggang sa nagbago na ako. Bulong niya. At sa pagkakataong yun, alam niyang natupad na niya ang kanyang pangako na sa kanyang pagbabalik, ibang Jobert na ang haharap sa kanila. Noong muli nang makasama ni Jobert ang kanyang mga kapatid, hindi lamang ang kanilang relasyon ang kanyang inayos. Unti-unti nga rin ang binago ang buhay ng kanyang mga kapatid. Hindi na lamang siya basta bumalik para ipakita ang kanyang tagumpay. Bumalik siya upang maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya at sa kanilang bayan. Isang umaga, maagang bumangon si Jobert at nagpunta sa kusina. Nakita niya doon si Melody na nagluluto ng almusal. Magandang umaga ate. Bati niya habang nakaupo sa mesa. Napalingon si Melody at ngumiti. Magandang umaga rin bunso. Gising ka na pala. Gusto mo ng kape? Tumango si Jobert. Sige ate, salamat. Habang hinihintay ang kanyang kape, napatingin si Jobert sa paligid ng bahay. Kita pa rin ang kalumaan nito. May mga butas ang bubong, bitak-bitak ang dingding, at sira-sira ang ilang bahagi ng sahig. Mula sa itsura nito, halatang matagal na nga itong hindi naaayos. Napansin ni Melody ang tingin ni Jobert. Alam kong hindi na maganda ang kalagayan ng bahay na ito, pero hindi pa namin kayang ipaayos eh. Simula nang umalis sa trabaho si Kuya Obet, naging mahirap na para sa amin ang gastusin. Sambit ng kanyang ate Melody. Tahimik na tumango si Jobert. Nag-iisip. Sabi mo nga ate, bumalik ako para ipakita sa inyo na nagbago na ako. Pero hindi lang yun. Hindi lang yun ang dahilan. Gusto ko talagang tulungan kayo. Gusto kong ipaayos ang bahay natin. Sagot niya. Napatigil si Melody sa kanyang ginagawa. Pero Jobert, hindi mo na kailangan gawin yan. Alam namin pinaghirapan mo ang perang meron ka ngayon. Ayaw naman namin na maging pabigat sa'yo. Ngumiti si Jobert at hinawakan ng kamay ng kanyang ate.
Ate, pamilya tayo. Hindi pa bigat ang pagtulong sa inyo. Noon, ako ang nagpapasakit sa ulo nyo. Ngayon, gusto kong makabawi. Gusto kong maranasan nyo naman ang ginhawa. Hindi napigilan ni Melody ang mapaluha. Salamat, Jobert. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa amin. Sa araw ding yun, tinawag ni Jobert ang ilang mga kaibigan sa construction industry para simulan na ang pagpapaayos ng kanilang bahay. Hindi lamang sa kanyang pamilya tumigil ang hangaring tumulong ni Jobert. Noong makita niyang marami pa ring kabataan sa kanilang bayan ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, napagpasya niyang magtayo ng isang scholarship program. Isang hapon, habang nasa isang meeting kasama ang ilang opisyal ng barangay, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na nangangarap pero walang kakayahang mag-aral. Nais kong magpatayo ng isang foundation na magbibigay ng scholarship para sa mga bata mula elementarya hanggang kolehiyo. Napanganga ang kapitan ng barangay. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Jobert. Napakalaking proyekto niyan, Jobert. Sigurado ka ba? Tumango siya. Oo, Kap. Alam kong hindi madali ito. Pero gagawin ko ang lahat para makatulong. Napakahalaga ng edukasyon. Kung ako nga noon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na magbago kahit naligaw ako ng landas noon. Paano pa kaya ang mga bata na walang ibang alam kung hindi magsumikap? Ayokong pagkaitan sila ng pagkakataon. Nagkatinginan ng mga opisyal. Kita sa mukha nila ang paghanga kay Jobert. Napakabuti ng puso mo, iho. Sabi ng isang matanda. Kung lahat ng kagaya mo ay may malasakit sa bayan, siguro mas gaganda ang kinabukasan ng mga kabataan dito. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon at sariling pondo, sinimula ni Jobert ang proyekto. Ilang buwan lamang ang makalipas, natupad na nga rin ang kanyang pangarap. Isang foundation na nagbibigay ng libreng edukasyon at suporta sa mahihirap na estudyante. Isang gabi naman, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang event ng kanyang foundation, nadaanan niya ang isang lumang eskinita. Doon niya nakita ang ilan sa kanyang dating barkada. Mga taong dati niyang kasakasama sa bisyo at walang direksyon sa buhay. Napansin nilang dumaan si Jobert at isa sa kanila ay napabulong. Tingnan mo yun. Si Jobert yan, di ba? Oo, si Jobert nga. Yung dating tambay lang din dito. Ngayon, mukhang mayaman na. Hindi maiwas ni Jobert na mapangiti. Lumapit siya sa kanila at kinamusta ang bawat isa. Kumusta kayo? Ako nga ito, si Jobert. Sambit niya. Nagkatinginan ng mga lalaki. Halatang nahihiya. Heto pare, ganun pa rin. Ikaw, mukhang ibang-iba ka na ha. Sagot ng isa. Ngumiti si Jobert. Kahit papano, nagbago na nga ang buhay ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun, inalimutan ko na kayo. Tahimik lamang silang nakinig. Kayo ba mga pare? Gusto nyo rin bang magbago? Tanong niya. Nagkatinginan ulit ang kanyang mga dating barkada. Isa sa kanila ang tumawa ng mahina. Magbago? Paano? Wala nga kaming pera. Wala kaming trabaho. Wala kaming oportunidad na tulad mo. Tumango si Jobert. Naiintindihan ko yun pare. Alam ko kung anong pakiramdam ng walang pag-asa. Pero hindi naman ibig sabihin na wala kayong pera ngayon. Wala na kayong pagkakataon para umangat sa buhay. Bumuntong hininga siya bago nagsalita muli. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayo na makahanap ng magandang trabaho. Pero kailangan nyo magbago.
Iwanan nyo na ang bisyo, ang walang saysay na paggala, at magsimula ulit. Nagkatinginan muli ang kanyang mga dating kaibigan. Kita sa mukha nila ang pag-aalinlangan. Pero nandoon pa rin ang pag-asa. Ano mga pare? Handa na ba kayong magbago? Tanong ni Jobert. Isa-isang tumango ang mga lalaki. Ngumiti si Jobert. Sige, bukas, magsisimula tayo. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo pang lumago ang negosyo ni Jobert. Pati na rin ang kanyang foundation. Hindi lang niya natulungan ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang kanyang bayan at mga dating kaibigan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili pa nga rin siya mapagkumbaba. Alam niyang lahat ng meron siya ngayon ay bunga ng kanyang pagsisikap. At hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nagsimula. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang bahay, tinanong siya ni Melody. Jobert, ngayong natupad mo na ang lahat ng pangarap mo, ano ba ang gusto mo makamit? Tanong ng kanyang ate. Napangiti si Jobert. Ate, sa totoo lang, masaya na rin ako. Hindi lang dahil sa pera o tagumpay, kundi dahil alam kong nagawa ko ang tama, na hindi ko sinayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Niyakap siya ni Melody. Napakabuti mong tao, bunso. Sobrang proud kami sa'yo. Umiti si Jobert at tumingin sa kalangitan. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang mga magulang ay nakatingin sa kanya mula sa langit. Ipinagmamalaki siya. Salamat. Para sa inyo ang lahat ng ito. Bulong niya. At sa puntong yun, alam niyang tuloy na nga siya nagtagumpay. Hindi lang sa buhay, kundi sa kanyang misyon na maging mabuting tao. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jobert. Sa kwentong ito ay pinapaalam gaano man kalalim ang ating pagkakalugmok sa maling landas. May pagkakataon pa tayong bumangon kung mayroong determinasyon na baguhin ang ating buhay. Iba't iba ang kahulugan ng tagumpay. Pero ang mahalaga, maramdaman natin ito sa ating puso at isipan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.